sumira sa sarili niyong pamilya at buhay. We'll see you in the court. Baka sasablay, maubos yung ipin mo. Ano kaya yung topic natin dito? Di ba pera at ikaw ang may hawak? Yung pera, hindi si May. Pero may hawak? Wala akong pera hinahawakan dyan. Ha? Wala akong pera. Dahil kayo ang bumili ng mga gamit. Utos lang ni Silami. Utos yun yung si Silami. Anong gamit yung binili niyo tayo? Yung simento, ganun, yung mga abrebe, yung mga ginagamit. Saan ginamit? Sa bahay nila. Bibigyan nga sa akin. Ikaw daw ang may hawak ng pera, hindi si May. Wala sa akin, nasa kanya. Ano mong pera yung ginamit? Pera nila o pera ni John A? Kay John A po yun. Kay John A po yun. Kami po magpapatunay po doon. Hindi pera nila Hindi po Torres. pera po ng Ilaber. Hindi pera. Yung pera po ni John A, ang binili po doon ni Sheila May, lote sa dait. Okay. May luto sa daet, binili? Opo. Magkano bili nun? Yung baga pong Ilmax po yun. 100. Max. Bumili pa ng motor. Tricycle. Oh, ang dami, tricycle pa. Motor, tricycle pa. Pero ang pagkakasabi din, ang dinig ko, yung may tricycle ngayon ay pampamilya. Pero inang Sabi kanila. nila. Inang kinino? Nino yung asawa. Sino yung asawa? Ang pangalan mo. Sheila May, asawa niya. Pero ang sabi ni John A, pang-pamilya. Ano ibig sabihin? Kasama kayo doon? Siguro po, sabi daw po. Pang-pamilya. Baka sa kanila lang. So, nasa yung Inmax na motor, Naka-Erika po. Siya po ang ginagamit niya. Ngayon, yung tira dito sa tuwa ng bahay, kaninong tira yan? Kay Sir George ito rin ako. So, hindi lang kalating milyon ang nagastos niya. Sheila May at Erika, bakit ka nung pala inutusan kanilang bumili ng mga materialis? Tapos ano nangyari pagka Ito na nga po sa iwalay kayo? ng mga hospital. Eh, ganun na nga po, pag-uwi namin, wala na sila, pamaalam, walang respeto sa amin. Parang hindi na tayo kapanito, ka-pamilya. Pagdating namin, wala nang tao dito, yun na nga, namin ko napalitan lang ng konting kampo, pero hindi pa rin. Ano ko doon? Tapos kung ano pang binapato sa akin, mukhang kwarta daw ako. Sa social media na, Magulo po nila, baliktad po. baliktad nila. Kaya nga po ako nag-video na kasi sobra na po yung mga ginagawa nilang kapaanan sa amin. Para po malaman po ng mga tao kung sino po sa amin tama. So, Po sa mga paratang po nila eh. Nandyan din po yung ebidensya na sinasabi nila sa akin, nandyan hindi ko ini-erase yung mga text. kaya nilinaw ko kasi meron siyang pinost sa social media at marami nakabasa. Baka naman yung sinasabi niya, meron din katotohanan. Kaya pumunta ako dito. Hindi po kami natatakot, Kuya Bal. At ang Hindi pera nila Hindi po Torres. pera po ng Ilaber. Hindi pera. Yung pera po ni John A, ang binili po doon ni Sheila May, lote sa dait. Okay. May luto sa daet, binili. Opo. Mga kalingap, alam ba ninyo? Alam ba ninyo na ilang araw na akong nababagabag, nag-aalala dito sa sitwasyon ng buhay nila Erika, nila Sheila May, ng kanyang lolo at lola, ng kanyang tita. Nandiyan pa rin ang tinatawag na e-lovers. Nandiyan din naman si Mr. John A. At ang lahat ng yan ay nakapaloob sa usapin ng issue ng utang na loob, ng tamang pagtulong, ng pagtulong sa kapwa, o ng panggagamit sa kapwa, na pilit namang, siyempre, binibigyan ng solusyon ng ating ama ng kalingap na si Kuya Bal Santos Matubang. Ngayon, speaking of Mr. June A, baka hindi nyo alam, tropa ko yan si Mr. June A. Matali kaming magkaibigan yan. Dikit kami niya. Dikit talaga kami. Sa totoo lang, dikit. Kaya, sa mga hindi nakakaalam, ako nga pala si Mr. June B. Dalawa kasi yun. Actually, tatlo pa nga. Mr. June A, June B, and June C kami. Pero wala na yung isang June C sapagkat siya po ay isa na pong ganap na bading. Ngayon, bilang matalik na kaibigan ni Mr. June,
Ito lang ang aking masasabi sa mga issue niya. Bago pa man makapanood ng Kalingap si Mr. Junay sa pamamagitan ng vlog ni Kalingap Rab, at dito niya nga nakita itong si Erica na pagkaganda-ganda, at obviously ng aking tropa na si Mr. Junay ay nabighani, no? Na sa lahat ng dapat niyang tulungan at pwede niya pang matulungan, itong si Erica ang kanyang napili. Siguro dahil na rin sa, sabi nga natin maganda, may katawan, sexy. To make the story short, nagpadala ng pera, tapos binawi, at merong mga ibang tao na nakialam, no? Kagaya ni Sheila May, napag-usapan, nasa kanila na lang ipadala ang pera, at pinadala ang pera, si Lolo pinagpatayo, hindi inandin pa na ang pangangailangan nila Lolo at Lola ng kanyang tita, no? Na bagamat kailangan ng pampa-opera, no? Na instead na ipang-pa-opera at ibigay, tunuwain ang pangangailangan ng mga matatanda, ay hindi ginawa, sapagkat mas inuna nila ang kanilang pagpa-party-party, no? Talaga namang nakakalungkot, sapagkat buhay ang nakataya against sa pagsasaya nitong mga kabataan na ito. Hindi na pala sila bata, no? Mas pinili nila yun. Nakakalungkot isipin. Nakakalungkot, no? May pera daw sila Lolo at Lola, pero wala namang nakukuha. Itinatanggi ilang beses ni Lolo Miguel kay Kuya Bal na wala silang nakukuha na pera. Kung meron man, ito ay dahil sa binibigay ni Sheila May para ipambili ng ganito, panggastos para sa ganito, para din naman sa kanila. Pero ngayon lumalabas at lalong wala na ngayon sa poder nila Lolo Miguel itong sila Eric at Sheila May, at hindi na lumingon pa na nagka-stiff neck sila. Ang nangyari, nag-birthday na lahat si Lola, pero wala pa rin nangyari. Walang nagpakita na Sheila May at Erica sa kanila. Ganon katitindi, no? Nakasabay siguro ng pagkapal ng kanilang mga muka, ay kumapal na rin ang kanilang mga litid sa leeg, sapagkat hindi na sila makalingon sa kanilang pinanggalingan. Nagka-stiff neck ng matindi, bonggang-bongga. Subalit hindi pa rin nagpatuloy, at marahil sa marahil ay nagpapatuloy pa rin ang pagtulong siguro ni Mr. June A. No? At meron din namang mga grupo dyan na tinatawag na alam natin na e-lovers. No? Hindi nga natin alam kung saan kung ano ang mission or vision ng group na ito, ng e-lovers na ito, kung ito ba'y nakakatulong talaga o sila ay mga mapanulsol. No? Could we imagine kung totoo man ito na sila pa magsasabi kay Erica na patunayan ni Lolo Miguel na si Lolo Miguel ay tumatanggap pa rin ng pera, na si Erica, sila May ay mababait, no? Na ganito, na gano'n, na puro positibo lamang ang sasabihin, ang sasang-ayunan ni Lolo Miguel patungkol dito kay Erica, sapagkat gusto nilang muling buhayin ang karir ni Erica, no? Itong e-lovers na ito, tropang Mr. June A, baka pwedeng tulungan mo ko na masupil o supilin itong mga ganitong klaseng tao, grupo. Hindi ko nilalahat, no? Sapagkat nalalaman natin ang kagagawan minsan ng isang tao, ng dalawang tao, no? Sa kabila ng sila ay grupo na mas marami pa siguro sa 10. Kapag meron dyan mga siraulo, no? Mga bulok na kamatis, nadadamay yung iba. Kaya nga sinasabi ko rito, hindi ko naman nilalahat. No? Marahil yung ibang e-lovers dyan ay sumusuporta lamang, pero hindi nila sinusuportahan yung mga maling gawa. Kaya dyan sa mga e-lovers, may pamilya kayo. Ilang taon na ba kayo? Ano ba ang gusto nyong mangyari? Tuturuan nyo pa? No? Kakasabatin nyo pa sila Sheila May, sila Erica para pagsinungalingan, para pagsinungalingin ang kanilang lolo. Could you imagine that? May pamilya kayo. Ang tatanda nyo na rin para magsalita ng ganyan. Ha? Nung napanood natin sa isang live, no, hindi ko alam kung e-lovers, part ng e-lovers ito, itong teacher di umano, no, na nagtatanggol kay Erica. Ma'am, teacher ba kayo? Tapos sinabihin niyo pang tiguwang si Papa Bal. Anong klaseng teacher kayo? Kung sa bagay, hindi naman lahat ng teacher na sa kabila ng mga mabuting teacher ay mabuti rin ang tinuturo. May mga teacher dyan na nagbebenta lamang ng pulburon para kayo ay makapasa. Baka nabibilang si ma'am sa mga ganitong klaseng guro. Nakakalungkot naman. Sapagkat nung ako estudyante pa lamang, para makapasa, hindi ko kailangang bumili ng pulburon o bumili ng ticket sa isang palaro. Sadya lamang mataas ang aking IQ o paang nagtuturo sa teacher ko para ituro yung mga dapat niyang ituro.
At hindi ko na kailangan magturo sapagkat ginagawa ko na lahat. Ma-absent pa nga teacher ko eh. Hindi na siya kailangan para magturo eh. Ako ang substitute. Diba? Ikaw ma'am, ano ka ba? Part ka ba ng e-lovers? O ikaw ay isang guro lamang na nagbebenta ng espasol, pulburon, no? Mga mani, at pagkatapos ay pasado na? No. Wag ganon. Kayong mga e-lovers, mahiya naman kayo sa mga pamilya niyo. Nagtuturo kayo ng mali. Nanunulsol pa kayo. Tinuturuan niyo yung mga kabataan, yung mga bata, kagaya nila Sheila May, no? Kagaya ni Erica, na magsinungaling, na gumawa ng mali. It's okay na tayo po ay tinatawag dito na humahanga sa isang tao. No? Hanggang doon na lamang yun. Huwag na tayong aabot pa doon sa pinaka-personal, lalo na kung alam natin na mayroong mali. Huwag nating ito-tolerate yung mga ganung klaseng tao. Pag alam mo at concern ka sa isang tao, inahangaan mo, ayaw mo rin siyang mapahamak yung kanyang personal na buhay kasama ng kanyang pamilya. Kaya ang dapat, kung may nakikita kayong mali, ituro nyo yung tama. Huwag nyong sulusulan, huwag nyong sabihin okay lang. Nakakahiya kayo sa mga pamilya nyo kung totoo man. Kung ganyan nga kayo, mga vision ng mga e-lovers, ano ba? Ano ba talaga ang gusto nyong palabasin? No? Kayo bang mga e-lovers ay dating kagrupo ng Edrain? O ng Edrica? Kawawa naman kayo. Wala kayong ginawa sa buhay nyo kundi ganyan, magmarites. Mga OFW pa naman siguro yung iba sa inyo. Na imbis na nagtatrabaho kayo, gumugugol kayo ng panahon sa inyong mga pamilya, kung may oras kayo, iginugugol niya sa mga ganyang klaseng bagay na hindi karapat-dapat. No? Hindi kayo nahihiya na maaaring dumating ang tamang oras. No? Balang araw na kayo naman ang ikahiya ng inyong mga pamilya dahil sa pinagagagawa nyo. No? Nasisira ang pamilya lalo ni Erica na imbis pagkasunduin nyo, ginagawa nyo pang sinungaling yung kanilang pamilya. Nakakadiri. How dare you? Grabe na yun. Grabe na. Tumigil na kayo kung ganyan ang gawain nyo, mga e-lovers. No? E-lovers pa naman kayo, pero mga echos lovers lang pala kayo. Wala namang kayong kwenta kung ganyan lang din ang paggagawain nyo dito sa social media. Dapat kayo pa yung tagapamagitan. Pero ang mga baliktad siguro ang iulo nyo, no? Siguro, para mapabilang kayo sa e-lovers, siguro kailangan halangang bituka mo rin. No? May salte ka sa ulo. No? At hindi ka nakakakita ng mabuti. Hindi ko nilalahat baka may mabait sa inyo dyan. Kawawa naman yung nadadamay na ibang miyembro nyo na matino. Kaya yung mga siraulo dyan, dapat kayo ang umaalis. Alisin nyo. Ano? Baka gusto nyo pang magkaalaman tayo rito, malaman pa ng pamilya nyo, pinagagawa nyo. Paano na? Kaya ngayon, bilang kaibigan ni Mr. Jun A, ako mismo, namamanhit, no? Lumalapit dito sa aking kaibigan na si Mr. Jun A. No? Kung nakikinig ka man, tol, pards, bro. Jun A, matagal ang pinagsamahan natin. Nagsama tayo sa Recto, Quiapo, Divisoria, Timog, Pegasus. No. Basta doon na yun. No? Huwag na natin banggitin pa. Alam kong mabuti kang tao. Alam kong meron kang puso sa pagtulong. Pero dahil siguro may mga pagkakataon na ang iyong mata ay nabibighani ng kagandahan. Kaya doon napopokus ang iyong concentration. Focus, concentration, parang parehas lang. Na doon napupukaw ang iyong mga mata. At natulungan mo nga si Erica. Ngayon, pag nakikita mo na, Pads, na gano'n ang sitwasyon, nasabi nga ni Kuya Bal, ihinto mo na yung tulong mo kapag alam mo na instead na mabuo ang isang pamilya dahil sa pag-ahon nila sa kahirapan, ay nasisira pa. Huwag mo nang ipagpatuloy. Ihinto mo na yan. Hindi naman natin totally sinasabi na kailangan pambawiin, pero ihinto na lang para mas mabuo ang kanilang pamilya. Sapagkat, kagaya ng sinabi ng tita ni La Erica, nila Sheila May, itong mga ganitong pagkakataon, mas maganda pa na kahit mahirap lamang sila, subalit sama-sama sila sa kanilang pamilya. Pinagsasaluhan kung ano meron sila. No, magkakaramay sila sa hirap at ginhawa. Ganun sila kasaya. Subalit nang pumasok yung pera na yan, pumasok yung mga tao, no, na manggagamit din naman, ginagamit ang sitwasyon, nagkasira-sira na sila. At ang apektado dito, ito sila Lolo Miguel. Yung kanilang lola na may sakit. Itong si Tita. Itong si Erica at Sheila May.
na nabubulag, no, sa pansamantalang mga material na kaginhawaan na dapat sana hindi nyo tinotolerate. Pards, bro, June A, wag na yan. Wag na yan. Baka mahuli pa tayo dyan. Sayang naman yung tinutulong natin. Maraming dapat na tayong tulungan. Hindi lamang yung magaganda. Kung hindi kahit walang itsura, tulungan natin. Dahil sila yung mas mga nangangailangan. Pakiusap ko lang yan. Makinig ka dito sa kaibigan mo. Ako to, si June B. Ako to si June B. Na laging umaalalay sa'yo noon. Alam kong mahilig ka sa magaganda. Sapagkat hindi ka naman kagwapuhan. At hindi mo sila nakukuha ng ganun-ganun na lamang. Hindi kagaya ko. Kilala mo naman ako. Nagbibilang ako ng mga chicks noon pa ng kapanahon na natin. Pero, nagbago na ako. Nagbago na ako. Pangako yan. Alam mo yan. Kaya para dito kila Erica, kila Sheila May, huwag kayong nagpapasulsol sa mga taong imbis na turuan kayo ng tama, ay tinuturuan kayo ng mali. Para dito sa mga e-lovers, hindi bagay sa inyo ang katagang e-lovers o ang salitang love, sapagkat wala kayo nun. Love left the earth already. Left the earth. So, ano pang lovers ang pinaggagawa niyo? No? Sa lahat ng lovers, kayo yung mga puro kabugukan ang pinaggagawa. Puro kasamaan. Dapat sa inyo, devil lovers. Patunayan yung mali ako. Mas magandang mali ako kung mapapabuti naman ang sitwasyon. Kesa naman maging tama ako at tuluyan kayong maging masama sa taong sinusuportahan nyo at sa mga taong nakakakilala sa inyo. Yun lamang. Mr. June B. at your service. Parang June A, makinig ka sa akin. Kung talagang busilak sa puso mo ang pagtulong, tulungan mo sila Lola na mapa-opera. Huwag mo nang tulungan pa sila Erica na mag-party-party dyan sa labas ng kanilang haula. Nakuha mo. June A. Ikaw rin. Yun lang. Thank you. And babush.